room na tinatawag na EDSA Shrine Chapel. Ako po ay Muslim, pero ako po ay nag-aral dahil pinili ko ang sinasabing eskwelahan na Catholic School. Dahil sa akala ko po, ang mga Catholic School ay siya ay nagbibigay ng maayos na pakikisama o dalamhati sa mga kapwa Pilipino, mapa-Muslim ka man, mapa-Kristyano ka man. Pero dahil sa akin nakikita, mukhang nagkamali po yata ako. Dahil nakikita ko na sa harap ko na ang pinili kong eskwelahan na Catholic ay mukhang mali po ang landas. Dahil ang kanilang sinusuportahan ay ang nakaupo ng mandarambong ng Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos Jr. Ako po ay nalulungkot. Ako po ay nalulungkot dahil nakikita ko sa harap ko ang mga kabataan na mukhang naliligaw ang landas. Dahil imbis ang ipaglaban nila ay ang kanilang kinabukasan, pero mukhang iba ang tinuro ng kanilang mga guro sa eskwelahan. Dahil kung makikita nyo po, isa po silang Katoliko, pero ang makikita nyo sa kanila ay dirty finger. Tama po ba yan? Mga kapwa akong Pilipino, wala po tayong pinipili dito. Mapa-Pilipino ka, mapa-Arabo ka, mapa-Kristyano ka, mapa-Iglesia ka, mapa-Katoliko ka, at born again, at iba pang religion na ating sinasamba. Ako po ay nandito sa harap niyo para po ipaglaban ang tunay na laban, dahil nandito na po ang mga taong nakapaligid na hindi naniniwala sa tama, hindi naniniwala sa maling direksyon. Maawa po kayo sa mga kabataan. Huwag po natin silang linlangin. Sila po ang pag-asa ng ating bansa. Utang na loob po, mga kababayan. Mahal po ang mga Katoliko. Kahit isa po ako, Muslim. Dahil sa akala ko po, ang mga Katoliko ay nagbibigay ng turo, tinuturo ang tama, yung landas ng kinabukasan, ang pakikisama sa kapwa Pilipino. Hindi po para magpura o mag-dirty finger. Naku po mga kabataan, nakakalungkot na po kayo. Kayo po ang pag-asa ng ating bayan. Bakit kayo nagkakaganyan? Kayo ang nakikinig sa maling turo. Kawawa po kayo. Walang-wala kayong patutunguhan dyan sa pinaglalaban nyo. Maling-mali. Ako po ay nalulungkot. Dahil ang akala ko, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Pero sa nakikita ko ngayong araw na to, maling-mali. Ang isang panawagan ko lang sa harap ng Katoliko, magkaisa po tayo na lang laban natin dito ay korupsyon. Dapat kayo magkumpisa sa korupsyon. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy, kahit naka-wheelchair na po siya, mas nauna ito kay Eric na lumaban sa diktadura ng martial law. Pero ito ay nag-aral sa Catholic School na exclusive, pero napunta sa UP Diliman. Naka-wheelchair na po buong pamilya nito naging member ng Communist Party of the Philippines. Halos lahat silang magkakapatid naging leader ng NPA. Ngayon, nakikisa sa panawagan para ipagsak na, palayasin si Marcos Jr. walang iba na kahit naka-wheelchair na, si Tita Tess Zelos, may pamilya nito, nag-NPA, nag-underground, nag-Communist Party of the Philippines. Magkaisa tayo! Maraming salamat ka, Eric. Sana ang boses ko okay pa rin po. Ang dati namin sinisigaw, yung mga kasama ko dyan dati, ipagsak!
Inilagay namin siya nung nag-EDSA People Power tayo. Hindi na bago ang sistema ng kabulukan ng Pilipinas. Nandyan pa rin ang mga magnanakaw, nandyan pa rin ang mga kawatan, ang plunderer, na dapat ay buhay ang kapalit dahil ang ninanakawan ay ginawang breadwinner ang mga taxpayers, ginawang forever gatasan. Lahat ng ating galaw, simula ng paggising natin, tayo ay nagbabayad ng tax, ng buwis, tapos paano nakawin lahat ng party list congressman? Anong klaseng buhay ang binibigay na sa atin? Dapat hindi ko boboto si Tatay Digong dahil kami ay puro aktivista sa bahay. Pero si Marcos dapat ang iboboto ko dahil kaibigan ko ang mga pinsan. Kaibigan ko ang mga Araneta. Ako ay nag-aral sa isang Catholic school. Nakaklase ko si First Lady. Pero anong ginawa? Katoliko ang reliyon. Pero ang reliyon ay gawang tao. Ang spiritual ay galing sa Panginoon. Maski si Father Jerome, kaya kung palalayasin tayo dito sa EDSA, si Father Jerome ay apo namin, spokesman ng CBCP. Ako ay nangongolekta at 18 years old. Nangongolekta ako ng kontribusyon para kay Cory Aquino sa mga senador na makakaliwa. Pati kay Joma, marami yan ng mga senador at congressman na nakipagkaibigan, nakisiping sa mga komunista. Kaya alam ko, komunista talaga ang ginawa at pingkawan. Magpapakita ako. Bakit tayo nagkakampihan? Kasi kayo ay anti-Christ. Dahil hindi nyo palalampasin ang pagnanakaw sa mga araw-araw Pilipino. Kung kayo ay malakisto, kaya hinahamon ko ang mga pare, ang mga pastor ng SCCP, UCCP, lagi kayong nagko-contribute sa mga komunista. Nasaan kayo ngayon? Dito kayo magsalita, hindi dyan sa mga walang paninindigan. Kung may paninindigan kayo, kahit wala kayong wadya, wala kayong kodya, wala kayong pera, kayong nakalabas kung saan lang na pwede kayong patayin. Dapat kayo paninindigan. Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi natin si Teresa. Hindi ba tayo na-challenge, naka-wheelchair na po si Tina Tess Belus at siya po ay senior citizen. Ang buhay po niya at ng kanyang pamilya ibinuwis nila sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at sa NDF. Kagaya ni Ka-Eric, ako po 21 years sa CPP, NPA, NDF. Si Tita Tess Belus, buong kapatid niya, buong pamilya ay nag-NPA, nag-Communist Party. Pero ngayon nananawagan, sobra-sobra na ito. Si Marcos na at si Romualdez, kasapwat na nila ang mga komunista, ang mga hilaw na komunista, at ang kanilang mga alipores, pati ang taong simbahan na putulay nila. Eric, dahil tayo magkasama sa kilusan ng pagwawasko ng katotohanan. Ngayon, kilusan ng pagwawasko ng kamalian at kabulukan ng Marcos, gobyerno ni Marcos. Kaya kayong mga pulis, officers, ang tatay ko ang naging boss ng mga pulis ng panahon ni Magsaysay, konsehal. Alam ko kung gano'n kababait kayo, may mga pamilya ko, may mga kapatid kayo. Huwag ninyong hayaan i-recruit ng makabayang black. Huwag ninyong hayaan i-recruit ng kapusa. Tayo ay manindigan laban sa mga komunista, bahat, ginawan, pinglawan, at mga tiwaling mga kakampi ng mga bulok na sistema. Maraming salamat po. Patuloy ang laban. Ayun, tatay Ben, pinapanawagan natin ang boses ni Andan Secretary Ben Wangke habang nagpapahinga si Tita Tess Belus, at itulak natin ang wheelchair, padaanin natin ang boses ng mga matatanda
ngunit matatapang pa rin at magigiting. Mabuhay ka, Tita Tess de Luz. Ang mga komunista ang nanggugulo sa ating bayan. Kahit sinong presidente, ginugulo nila. Kaya hindi tayo masinso dahil sila ang manggugulo.